So yun mga kasabong, meron akong hawak dito na Boston Esculin. Ito yung pinaka-origin ko, ganador ko to ng Boston Esculin. So yun mga kasabong, bakit ko nga ba tinakil itong Sapola? Magandang araw sa ating lahat. Ayun, nandito tayo ngayon sa episode 19 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. So yun, unang-una syempre nagpapasalamat ulit ako sa lahat na sumusuporta at sumusubaybay sa ating YouTube channel. So yun mga kasabong, ang tatalakayin natin ngayon, ang tatalakayin natin is yung napakasimpleng bagay. Napakasimpleng bagay na pag napabayaan natin ay lumalaki. At hindi natin napapansin na malaki na pala yung problema. So yun mga kasabong, shoutout kina Mary Alvin, Jimwell Manalo from Limao Chapter, Calauan, Laguna Council. Tao Gamapit, salute sa inyo. Kay Gerald Sangales, Santor, Tanawan, Tito. Oh, anong ginagawa? Bit pinipindot mo eh. Bit pinipindot mo yung escape. Pumindot ka. Joke lang, skip na yan. Para lang off. O sige, bibilisan lang natin para hindi tayo mainip. Ano? Palagay ko nakadroga yan. Tapos kay Gerald Sangales, Tanawan, Santor, Tito Bong Garcia at Momoy Coronel. Ang shoutout na yan ay mula kay Jim Santos ng Pulian, Bulacan, JR Dagumo ng D3rd ng Negros, Sunny Boy Henimo, Bobet Arizala, Rocky Francisco at kay Makmak Adaptante ng Bahada, Kataingan, Masbate, kay Kuya Supremo Kagon, Manok na Pula, Dikat Brothers Game Farm. Ayan, kay Dikat Brothers. Tapos Marlon Amanyo and Toots Dialino at si Nol si Ira from US. Bago nating kabady yan. So yun, itutuloy na natin yung ginagawa mong skip. Tara na! Ang tatalakayin natin ngayon ay yung tinatawag nating Sapola. Mga kasabong, ito ay hindi alam ng halos katulad kong mga nag-uumpisa. So yung mga kasabong, ang Sapola, yan ay fats na kumbaga sa tao yung bilbil. Di ba? Yan ay nasa tiyan kung sa tao. Pero kung sa manok, ito ay nasa ilalim ng puwitan. Mamaya, malalaman natin kung saang parte ng manok yung Sapola. So, mga kasabong, ano nga ba ang disadvantage ng Sapola? Actually, para sa akin, wala tong advantage. Itong Sapola is disadvantage talaga na dapat Sapola yung ating manok. Dahil, kung sa panlaban, ito ay mabagal. Mabagal siyang pumalo, mabagal pumihit, at mabilis mapagod. So, kung sa inahin naman, may Sapolang inahin natin, hindi siya mangingitlog. At kung sa gador, ayusin mo yung pananalita mo dahil pwede kang makulong. ganador naman ay hindi siya kakasta ng maayos. Or kung kumasta man siya ay hindi makakapag-produce ng magandang similya. So, wala siyang advantage. Yun lahat yung mga disadvantage ng Sapola. Kaya dapat, fit ang manok natin sa inahin, sa ganador, especially sa panlaban, mga kasabong. So yun mga kasabong, meron akong hawak dito na Boston Esculin. Ito yung pinaka-origin ko, ganador ko to ng Boston Esculin. So yun mga kasabong, bakit ko nga ba tinakil itong Sapola? Kasi mga kasabong, dun sa mga bago natin sa mga bago pala na nag-uumpisa din ng manok, tuntua sila pag kami bibili sila, ito sa mga buyer. Pag bibili sila ng manok, so yung bulto, tuntua sila, bulto yung katawan. Bulto ng katawan, tapos blind sila dun sa Sapola. Bakit ko hawak to? Ipapakita ko mga kasabong kung saan yung mismong Sapola na tinatawag. So, boy, punta ka dito. Yan. Dito ka. So, yun mga kasabong, gugupitin natin sa may parting ito. Tapos na ang Halloween. Ano ba? So yun mga kasabong, nagupitan na natin. Bakit ko kailangan gupitan? Kasi para makita nyo. So ito yung puwit. Ito yung pinaka-puwit niya, di ba? Ito yung puwit niya. Ito yung sipit-sipitan niya. Makakapa mo dyan yung sipit-sipitan niya sa pinaggigitnaan mga kasabong. Ito. Ito oh. Ayan mga kasabong, dapat ito ay malambot. So ito. Yan. Ito dapat to malambot niya na halos mahawakan mo na yung loob niya, yung bituka niya. Ito ay mula dito, umabot hanggang dito. Yung taba niya mga kasabong. Ayan. Ayun oh. Ayan yung Sapola mga kasabong. Na ito ay
napakahirap sa manok. So yun mga kasabong, ito yung sapola ulit. Kung magbibigyan ka ng pagkakataon na may makakatay kayo ng manok na may sapola tulad doon sa yung mga boiled chicken natin. Pagka nakita nyo to, ito yung mga makikita nyo yung dilaw to, yung taba ng ating manok. So yun mga kasabong, pinakita ko sa inyo yung sapola na tinatawag para maramdaman nyo, malaman nyo kung paano na makikita nyo mga kasabong pag may mga veterano humipo, hindi yung veterano basta yung mga marunong humipo na hinihipo yung ganito, ginaganto nila ginaganto nila. Ayan. Tapos mamaya pipisil-pisil sila dito. Ayun no, pinipisil-pisil nila dito. Pag matigas to, mga kasabong, may sapola yung manok. Kaya mga kasabong, dun sa bibili ng mga manok na gusto talaga bulto yung katawan, okay lang talaga yung bulto yung katawan. Pero mga kasabong, hipuin natin sa bandang dito, sa ilalim ng puwet, kung may sapola. So yung mga kasabong, talakayin naman natin kung saan nanggagaling at paano nakukuha ng manok yung sapola, mga kasabong. Yan ay kadalasan sa overfeeding. Overfeeding mga kasabong na sobrang energy level ng patukan na binibigay natin na hindi kayang tunawin ng manok natin. Kumbaga sa tao ay sobra sa kanin. So ano ba ang kanin? So carbohydrates yan. Pagka sobra sa carbohydrates, sa sobrang energy ng level ng ating manok, hindi niya kayang tunawin. Kaya siya po ay nagkakasapola. Tapos mga kasabong, dun pa sa cording natin, mga kasabong, sa cording dapat talaga weekly siya ay pinagpapalit-palit ng pwesto. Weekly or basta ganun, weekly. Kasi sa cording, makikita mo, pagka matagal na siya nasa cord, nandiyan lang siya, kain lang ng kain, inom lang ng inom, nalulungkot siya dyan, hindi siya galaw ng galaw. Kaya pag nilipat mo siya doon, sa kabilang cording naman, territorial naman siya dyan. Territorial siya dyan, gagalaw siya ng gagalaw, na-exercise siya. So yun ang kahalagahan kung bakit kailangan nating ilipat ng cording weekly. Pag lilipat-lipatin natin. Kung hindi mo siya hinahanda, paglipat-lipatin mo. Tulad dito mga kasabong, hindi ko ito masyado na lipat-lipat, pero hindi naman siya, wala naman siya sa pola. Malambot siya mga kasabong. Tuloy natin yung paglilipat-lipat mga kasabong. Siyempre, bago mo ilipat dun sa panibagong cording niya, ay walisan mo muna yung mga ipot-ipot ng may pinanggalingan dun manok. Alam mo kung bakit mga kasabong? Maiirita siya. Maya akala niya may kalaban. Dahil mga kasabong, meron diyang ipot, alam niya na hindi kanya. Ito na yun mga kasabong. Kaya dun sa bagong cording siya, malinis siya, iikot-ikutan yan. Ang ibig sabihin, teritoryo ko to. Diba? Mga kasabong, pag palipat-lipat siya dyan, pagalaw-galaw siya dyan, hindi siya magkakaroon ng sapola. Tapos ang kanyang patuka, mabeburn niya ng maayos. Kaya hindi niya nabeburn, nalulungkot lang siya doon sa kanyang lumang cording. So yun mga kasabong, pag-usapan naman po natin kung paano naman aalisin yung manok na may sapola. Hindi mismo yung manok yung aalisin. Tanga talaga. Aalisin yung sapola ng manok, yung pala yung term. So paano, di ba? Una, pinag-usapan natin kung paano makita yung manok na may sapola, which is dito sa ilalim ng ating puwitan sa may gitna ng sipit-sipitan natin. Ayan. Ito, pangatlo, paano natin gagamutin or paano natin aalisin yung sapola ng manok. So yun, mga kasabong, marami sinasabi na dapat daw tuwing hapon pipisil-pisilin yung may puwet. Hindi applicable. Alam nyo po kung bakit? Paano kung 20, 40 yung manok nyo na may sapola? Eh di pud-pud na kamay nyo, baka pumasok na sa puwet nyo. Bastos ka, sasampalin kita. hindi mga kasabong, totoo na pipisil-pisilin mo daw. Tapos yan, tuwing hapon, pipisil-pisilin mo para lumambot yung sapola ng manok. Mga kasabong, hindi po applicable dahil nga sinasabi ko, sa sobrang dami yung manok, so kahit 5, mapupudpud yung daliri nyo na magagamit nyo pa yung daliri nyo sa ibang bagay. Tama na, tumigil ka na. joke lang mga kasabong. Tapos meron naman po nagsasabi mga tatanda, lagyan daw ng Vicks para uminit, para mawala at matunaw yung sapola. Hindi po totoo yung Vicks na yan na paano uminit. Ang iinit po yung manok sa kaldero. Yung magagaling, hinahagis-hagis yan. Joke lang mga kasabong ha. So yun mga kasabong, meron tayong dalawang uri ng paraan kung paano alisin yung sapola ng manok. Isang mabilisan at isang weekly process mga kasabong. Unahin muna natin yung medyo matagal. Ha? So yung mga kasabong, Jetta, idadayot mo yung manok, konti yung pagkain, tapos isama mo sa inahin para kumasta siya. Sige lang, hayaan mo lang siya kumasta para mawala yung mag-burn yung fats niya. Tapos konti lang yung kain.
O, di ba? Napakasimple. Pero medyo malong process yan. Long process na siguro 2 to 3 weeks bago wala yung sapola niya doon sa ganung paraan. At ang pangalawang paraan, gusto nyo na mabilisan mga kasabong? Ang gawin nyo, huwag nyong patukain ng 4 na araw. Pero may tubig siya. Mga kasabong. Yung 4 na araw na yun, iisipin nyo, nakakaawa naman yung manok, baka mamatay, hindi po mamamatayan. Malaki nga yung katawan niya Ibig sabihin, meron pa siyang mga natitirang energy. Yung energy kukunin mo doon sa pots, yun yung 4 na araw na isusurvive niya yung sarili niya. Yes, mamamayat po yung manok, pero dahil galing po siya sa taba, namayat ang manok, hindi po wala po sakit yan, mabilis po tumabayan. Pero syempre, pag papatabayin niyo po siya, level na lang po yung patuka. Hindi na po siya masyadong madami. So yun mga kasabong yun yung dalawang paraan. Una is yung sinabi ko nga kanina, tapos yung pangalawa is yung 4 na araw na wag mong patukain ng 4 days, hindi mamamatayan, wag kang matakot. Basta may tubig mga kasabong, may tubig. Tapos syempre, meron pa ako isa pang tip, mga kasabong, kung may pakaskasan ka, pakaskasin mo siya mga kasabong. Pero dahil nga, naglilipat-lipat tayo ng mga cording, naglilipat-lipat na tayo kasi nagpapakaskas ng mga kasabong yung mga panlaban para training na niya yun Kaya hindi na natin ina-advise na pangtanggal siya ng sapola, which is, pantanggal talaga siya. Pero yun na po yun yung paglilipat mo ng cording, yun na yung mga kasabong, magiging magalaw na siya doon, kakaykay na siya doon sa kanyang bagong lokasyon dahil tinitiritoryo niya nga yun. So yun mga kasabong, pagpapakaskas, pantanggal din po yan. Pero kung susundin po natin yung paglipat-lipat ng cording, mas mawawala po yung sapola niya. Matagal nga lang, pero prevention is better than cure. Mabigat ka mag-English ngayon Yun po yung prevention natin, mga kasabong So ayun mga kasabong, naituro na natin at naibigay na natin yung tips kung paano malaman, kung paano iwasan, kung paano alisin. So yun mga kasabong, itong content na to, actually kasama dapat to doon sa kuhang tanong natin kaso medyo naisip ko, gawan siya na isang content dahil medyo mahaba yung usapin na sapola. Kaya ginawa ko, sinolo ko na lang yung isang content natin mga kasabong. Nakakalimutan ko lang kung sino nagtanong nun, pero importante, nasagot ko dahil alam ko na meron pang kaparehas siyang katanungan kung ano ba yung sapola. So yun mga kasabong, maraming salamat sa lahat na sumusuporta, sumusubaybay at patuloy pa susuporta dito sa ating YouTube channel. Ako po ulit si Ruel Amano ng EG Pichong Game Farm. Kita-kits sa next episode ng ating Sabong Pinas!